usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Magandang oras sa inyong lahat. Narito tayo muli para sa isang makabuluhang talakayan. Ayan, lalo-lalo na sa mga lalaki. Today, we are diving deep into a concept that flips the traditional pyramid of power upside down. Ngayon naman po mga kapatid, pag-uusapan natin ang leadership through service o ang tinatawag nating servant leadership. At muli po, ako ang inyong lingkod, Kuya Jerry. Ayan, muli po magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Isang pinagpalang oras sa inyong lahat. Kapatid, are you a leader who expects to be served o ikaw ba ang unang tumataya para magsilbi? Alam nyo ba mga kapatid, dito sa mundo maraming na-obsess. Dito sa titles, positions, and sino ang mas mataas, we often forget the true essence of leading. Kaya naman ngayong araw, hihimayin natin ang konseptong leadership through service. It's not about the seat at the head of the table. It's about whose feet you are willing to wash. Kaya naman stay tuned as we look at the greatest example of leadership from the best manual of life. At yun ang Bible. Kaya naman sa lahat ng ating tagapakinig at lalong-lalo sa mga kalalakihan, inaanyayahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, Your Community Radio. At ngayong umaga po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating 4 na punto na ating pong himay-himayin. Ang unang punto po mga kapatid, itong tinatawag na the heart of a servant. Sa lahat ng mga tatay, makinig po tayo. Alam nyo ba, the heart of a servant, we need to look beyond the action and focus on the motivation. In Tagalog po mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa ginagawa, kundi tungkol sa dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Kaya naman po mga kapatid, ating pong himay-himayin, ating pong palalimin kung ano ba tong the heart of a servant. Alam nyo ba sa mundong ito, ang puso ng isang leader madalas nakatutok sa self-preservation at self-promotion. But in servant leadership, the heart undergoes a radical shift. At yon ang unang-una nating tatalakayin. Una po, the heart of a servant, dapat humility over hierarchy. Ayan po mga kapatid. O pagpakumbaba bago ang posisyon. A servant leader does not use their title as a shield or a weapon. Having a servant's heart means you are secure enough in your identity that you don't feel na mababawasan ang pagkatao mo just because you perform a menial task or ambot pasabot aning menial kana bang nagpakaubos ka, nagpakaubos or humble. Alam niyo po mga kapatid, dito sa biblical context, makikita natin sa book of Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 7, it says, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, made himself nothing by taking the very nature of a servant. Kaya naman po, makita natin dito, Jesus did not lose his divinity when he washed feet. He proved his authority through his
humility. Bisan siya Dios pero iyahang gihimo gihapon nga miserve siya, a sign as humility. Dili man to kabawasan sa iyang pagka-Dios pero mao kutoy best example nga gihimo ni Jesus Christ nga ato ang Lord. Ayan po mga kapatid. At yon dapat tayo bilang isang heart of a servant. Tandaan natin, humility over hierarchy. Ayan. Pangalawa naman po mga kapatid, itong tinatawag na empathy and compassion or pagmalasakit sa kapwa. The heart of a servant is sensitive to the needs of others. Dapat sensitive po tayo. Hindi ka lang nag-uutos, mga kapatid, no? Kanabang hindi ka lang nag-uutos, pero nararamdaman mo ang hirap ng iyong mga nasasakupan. You lead with dapat malasakit or genuine concern. No, dapat nating tayong mga lalaki, no, empathy and compassion. Alam niyo po mga kapatid, just imagine sama sa manager who notices an employee is struggling with a personal problem. Instead of issuing a warning for low productivity, the servant leader sits down and asks, "Mo ni ang putana, how can I help you get through this?" Mga kapatid, this is leadership fueled by compassion, not just quotas. Dapat inanita, no? Nga sama sa manager ba nga wala naghangad nga makakabuot sa kota, wala siya pakialam sa pakiramdam sa iyang gisakupan kundi naa siya concern kung unsay kaagi o unsay gibati sa iyahang mga tauhan or sa mga employee. So dapat inanita igsoon, mga lalaki, no? Yon dapat na may malasakit tayo sa ating kapwa. Number 3 naman po mga kapatid, bilang isang the heart of a servant, itong seeking the success of others o ang tagumpay ng iba ang prioridad. Alam niyo po mga ka-Monday, a true servant leader finds joy when their team members succeed or even surpass them. Kanabang kumakita nimo ang kanang miuswag siya, miangat siya, na ay mga success, nga miabot sa iyahang kinabuhi, miangat pud siya, kunya kanabang na-promote siya, di ba? Dapat dili na nimo ikasakit nga naman. Dapat hindi ka mainggit kasi kung unsang iyang success po na nimo. Ano man kay siya nagikan po na nimo. Napasabot lang na nga effective ka nga leader. Ayan. So their heart's desire is to be a stepping stone, not a ceiling. Kaya naman kung atong tan-awon ang life ni John the Baptist, when his followers started moving toward Jesus, he didn't get jealous, but he said, "He must increase, but I must decrease." Mabasa nato na sa John chapter 3 verse 30. Katubitong na siya yung mga disipulo, unya nakasugat nila si Jesus o katupang pagsugod sa ministry ni Jesus. Namalhin man ang disipulo ni John the Baptist kan Jesus, pero si John the Baptist wala siya nabatig kaselos nga mibalhin ang iyang mga disipulo. Hinoon mingon siya nga he must increase but I must decrease. Hopefully po mga kapatid, no, nga ingani pud ta kitang mga lalaki, tayong mga leader po mga kapatid, nga kanabang ikalipay nato ang success para sa uban kay kita, no, dapat naatay ingani nga heart. Ayan. Ang lesson diri po mga kapatid, ang lesson dito, a leader with a servant's heart knows that their ultimate legacy is the people they help grow. Kanabang ang atuang ultimate na to nga purpose, ang atuang goal, nga mutubo pud sila sa ilahang situation, mo grow sila kundili kanabang kung ayaw mo nga ikaw lang ang mo grow kundili sila pud. O mao na ang sign nga effective ka nga leader, lalong-lalo na sa mga leader ngayon na mga lalaki. Kaya naman mga kapatid, mga ka-Monday, mga ka-Family Matters, tanungin natin ang ating sarili. Kapag ba may nakagawa ng tama sa team mo, ikaw ba ang unang pumapalakpak
O ikaw ba yung taong kailangang naging bida sa kwento? Kapatid, Kamanday, having the heart of a servant means your greatest reward is seeing the people around you flourish. Kapatid, Kamanday, it's about moving from me to we. Dili lang ikaw ang mao nga makita nga ikaw ang bida, kundi kamo nga team. Ang success sa isa, success sa tanan. Og dapat ingani ang ato ang bang pangunahuna or ang ato ang mindset. Ayan. Kaya naman po, ang puso ng lingkod ay hindi senyales ng kahinaan. It is the ultimate sign of strength and character. Kamanday, it takes a strong person to swallow their pride and put the needs of others above their own interests. At yun po ang the heart of a servant, ang puso ng lingkod. Ang ating pangalawa naman mga kapatid, dadako na po tayo itong tinatawag na leading by example. Alam niyo po mga kapatid, itong leading by example, ito ay focus sa ideya na ang tunay na otoridad ay hindi nakukuha sa pirma o tsapa, kundi sa respeto na ibinigay ng mga tao dahil nakikita nilang ginagawa mo ang sinasabi mo. Dili lang ka ba puro storya, kundi imo jong ginabuhat kung unsay imuhang dapat himuon. Ayan. Kaya naman ati pong himahimayin, ano ba tong leading by example? Sa leading by example o itong tinatawag na pangmomonstra sa pamagitan ng gawa, dito po sa mundo, no, ng mga leadership, no, in the world of leadership, there is a famous saying. May kasabihan po, your actions speak so loudly. I can't hear what you're saying. Your actions speak so loudly. I can't hear what you're saying. Sa Tagalog, nasa gawa ang ebidensya, wala sa salita. Tandaan po natin yan. Kaya naman, ang una dito mga kapatid, sa leading by example, itong tinatawag na walking the talk. Or ito ang pagpapatotoo. Ang isang servant leader ay hindi traffic enforcer na nagtuturo lang ng direksyon habang siya ay nakatayo sa isang lugar. Kamanday, he is a pioneer. Siya ang unang tumatapak sa putikan para malaman ng iba na ligtas dumaan. Muraging ani ba ang imuha pong ginahimo? Para safe sila, ikaw sa ang una nga mutapak niya na kung naabay peligro. Imusang unahon ang imong kagulingon. Para safe mo, ako sa una. Tanaw na ko ni kung naabay dili maayo. Ayan. Siya ang unang tumatapak sa putikan para malaman ng iba na ligtas dumaan. Ayan, you cannot demand excellence if you are mediocre. Mga kapatid, ang buot pasabot aning mediocre, kanabang wala kay katako sa pag-lead. Ano man, kay bisan ikaw, dili ka makahimo, talawan ka. Kanabang puro ra ka sa salita pero wala sa gawa. Ayan po ang buot pasabot aning mediocre. Kaya naman po mga kapatid, totoo ang sabi dito na you cannot demand punctuality if you are always late. Mingon ka nga, okay, bawal ang malate ha? Pero sa actual na, ikaw sige pugag ka late. No, paano man ka sundon ana kung ikaw mismo mulabag sa imong ginasulti? Ayan mga kapatid. So walking the talk. Kung ating pong titingnan sa biblical context, sa book of John chapter 13 verse 15, ang sabi dito, after washing the disciples' feet, Jesus said, I have set you an example that you should do as I have done for you. Giingon ni Jesus Christ sa ilaha nga iyan ning gibuhat para pod kung sila pod niadto sundon nila si Jesus Christ nga buhaton para sa uban. Mato ang gihimo ni Jesus Christ. Siya ang nahimong example para pod nga ingato ang himuon sa iyang mga disipulo. Mga kapatid, Jesus did not just give a lecture on humility. He performed it. He established a standard of behavior through His own actions. Ayan po mga kapatid. At yun ang walking the talk. At ang pangalawa naman mga kapatid, dito sa leading by example, ito ang shared sacrifice.
o pakikiramay sa hirap. Mga ka-Monday, leading by example means you are willing to endure what your team endures. Kapag crunch time o panahon ng krisis, ang servant leader ang huling umaalis at unang dumadating. You don't insulate yourselves from the hardships of the front line. Kaya naman, kung ating pong tinignan ang buhay ni Nehemiah sa Old Testament, noong itinayo ang pader ng Jerusalem, ang ginawa ni Nehemiah bilang gobernador ay pwede sanang mag-relax sa kanyang palasyo kasi gobernador siya nung unang panahon. But ang ginawa ni Nehemiah sa chapter 4 verse 23, ang sabi, neither he nor his relatives nor his guard ever took off their clothes even to sleep. They are stayed armed and ready. Ang impact po dito mga kapatid dahil nakita ng mga tao na kasama nila ang kanilang leader sa puyat at pagod, hindi sila sumuko. Kana bitong grabing trabaho, kapoy kaayo, magdamagan, no? Araw, gabi, ulan, init, kapoy kaayo. Pero ang nahitabo ato sa ilang nga time, wala gibati o kakapoy o kanaang nanghinaan ng loob. Kasi nakita nila si Nehemiah na kahit siya ay governor that time, pero may trabaho siya. Gipakita ni Nehemiah nga dapat humanon jud ang katong pader. Kay mao man to ang ilang goal nga ma-rebuild pagbalik ang pader that time. So nakita nato diri nga si Nehemiah usa ka good leader sa iyahang panahon. Ayan po mga kapatid. Dahil nakita ng mga tao na kasama nila ang kanilang leader sa puyat at pagod, hindi sila sumuko. His presence in the trenches gave them to courage to finish the job. At yun dapat ang leading by example. Ang pangatlo naman mga kapatid, itong integrity in private and public. Integridad sa lahat ng oras. Leading by example also means having consistency. Dili lang kay dasig lang ka sa starting, sa una pa lang, pag-abot sa tunga-tunga, medyo gilaay na ka, then pag-abot sa finish line, nawala na din, wala na kakahuman. So dili nga na igsuon. Dapat consistency ang ato ang leading by example. Ang ugali mo sa harap ng kamera o sa harap ng iyong mga tauhan ay dapat pareho sa ugali mo kapag walang nakatingin. Ito dapat mga kapatid. Kapatid, mga kamanday, you lead by your character. Samara na nga naamang kay maayong karakter, imo silang gilid ni ana. Ay kapakita man kag maayong kinaiyahan. Not just by your performance, but by your character. Kaya naman po mga kamanday, alam nyo ba kung bakit minsan ayaw makinig ng mga anak sa magulang o ng empleyado sa boss? It's because of the disconnection gap. Pag sinabi nating bawal ang cellphone sa hapagkainan, pero tayo namang mga magulang ang unang nakatutok sa screen, unsa may pulos ni ana? So leading by example, ipakita sa ilaha nga maskin ikaw, bisag ikaw, gipakita nimo sa imuhang mga pulong. Leading by example. Tandaan po natin mga kamanday, leadership through service means being the primary example. Kung gusto mong maging tapat ang team mo, ipakita ang katapatan mo sa maliit at malaking bagay. Remember, your team is your mirror. Kung ano ang nakikita nila sa iyo, yun din ang ipapakita nila sa mundo. Para bang maliwat sila sa imuha kung unsa ka o makita nimo na sa imuha pong sakop. O, nga na baya na, no? Nga kung unsa ka klase nga tatay, unsa imuhang pamalakad sa bahay, kung maayo ba ka leader o hindi, makita na sa ginabuhat sa imuhang mga anak. So, hunahunahon na to na mga kapatid, mga kamanday. Kaya naman po mga kapatid, don't just be a boss. Be a model. Ang liderato ay hindi isang
lectureship. Dili lang ka ingon nga sige kag lecture, kada bang sige ra kag tudlo, but isang apprenticeship. Kada bang tighimo ka, tigsunod ka. People don't follow a title, they follow a person whose lifestyle matches their language. Sa madaling salita, huwag kang mag-utos ng hindi mo kayang gawin at huwag kang magsalita ng hindi mo kayang panindigan. At yun po mga kapatid, ang ating punto po dito sa leading by example. Ayan. At ngayong umaga, bago natin palalimin ang ating topic, mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang ating Family Matters theme song. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin.
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Mga ka-Monday, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, maaari po kayong maging bahagi ng ating ministry via GCash o bank donation. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Ayan po. So bago muna tayo magpatuloy sa ating pangatlo at pang-apat na punto, patungkol po mga kapatid sa leadership through service. Babatiin muna natin ang ating mga friends, mga kalalakihan dyan na nakikinig ngayong umaga dito sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters. Nice ko pong babatiin. Hello, good morning po sa aking mga friends dyan sa Zamboanga City. Hello po sa inyo, sa aking bayaw, Pastor Dondon Abihar, na laging nakatutok at nakatune in din ang aking tatay na si Pastor Alex Baya. At sa lahat ng mga friends ko, nandyan sa Barangay Tugbungan, sa Barangay Talon-Talon. Hello po sa inyo. At syempre, nais ko ring babatiin ang aking mga friends na nakikinig through Facebook page. No? Hello po kay Pastor Efren, Pastor Jesse, ay Pastor Norel, at sa lahat ng mga strong men of God, mga kalalakihan na nakikinig ngayon. Hello po sa inyo. At sa lahat ng nakikinig din through radio. Kapatid, magandang araw po sa iyo. Naway ang Diyos ay laging ubuulan ng blessings po sa inyong tahanan. Hayan po mga kapatid. At syempre, babatiin din natin ang ating mga friends na nakikinig sa Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago. No? Hello po sa inyo and God bless. Ayan. At dadako na po tayo mga kapatid sa ating pangatlo at pang-apat na punto about po sa leadership through service. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pangatlo ay patungkol po sa stewardship over ownership or ang pagiging katiwala. Mga kapatid, sa talakayan natin, itong stewardship over ownership ang isa sa pinakamahalagang mindset ng isang servant leader. Ang pagkilala na ang kapangyarihan ay hindi pag-aari, kundi isang katiwalaang dapat panagutan. Hayon po mga kapatid. So ating pong himahimayin, ano ba tong stewardship over ownership? Mga kapatid, sa secular na pananaw, kapag naging CEO o manager ka, pakiramdam mo ay akin ang kumpanyang ito o akin ang mga tao ko. But in the context of service, you are merely a steward. No, gipiyal nimo, gikatiwala ra na si moha. No, katiwala lang 'yan. Isang taong pinagkatiwalaan ng mga resources na hindi naman sa kanya. Ingana ang dapat ang atong mindset. Ang unang-una dapat nating titingnan dito sa stewardship over ownership, ito ang temporary custodianship o ang pansamantalang pag-iingat. A steward knows that their position is temporary. Hindi natin madadala ang ating mga titulo sa langit, tandaan natin yan. Dahil alam mong hiram lang ang posisyon. Hindi ka magiging kapituko sa kapangyarihan. Dapat you focus on impact rather than possession. Kaya naman kung ating pong titingnan in biblical context, in the parable of the talents, no, makikita natin yan sa Matthew chapter 25 verses 14 hanggang 30. Ang sabi diyan, the master entrusted his property to his servants while he was away.
Ang lesson po doon, mga kapatid, sa Matthew 25, verses 14 hanggang 30, the servants were judged not by how much they own, but by how will they manage what was entrusted to them. A leader's job is to multiply the value of the people and resources under their care. At yun, dapat mga kapatid, wala na nakadepende sa gamay og dako nga gipiyal sa imuha. Ang imuhang dapat buhaton diha, giunsa nimo pag-ugmad, giunsa nimo pagtubo. Kay kung tinuod nga kasaligan ka ni anang gibilin sa imong agalon, ayaw isipa nga kay layo man siya, magkuhan na po ka, nagpaka-as-if ka nga ikaw ang swito, ikaw ang leader sa gipiyal sa Ginoo sa imuha. Kundili, imong gibuhat ang dapat himuon sa gipiyal sa master sa imuha. Mao man na diha igsuon ang parable of the talents. Yon ang dapat nating tingnan, temporary custodianship. Kanagi katiwala ra na sa imuha pero mas naay labaw pa sa imuha. Pangalawa, ikaduha po mga kapatid, itong accountability to the higher authority o pananagutan sa mas mataas. The biggest difference between an owner and a steward is accountability. Ang isang owner ay pwedeng gawin ang kahit anong gusto dahil sa kanya ang property yan. Tungod kay iya, siya may tag-iya. Pero ang steward ay laging may report sa tunay na owner. Mao nay kalainan sa owner and steward. Kaya naman mga kapatid, no? Just imagine, sama ra po na sa usa ka bank manager ba, no? Diha sa bangko na ay mga nagdeposito, millions of pesos pass through their hands. Daghan miagi nga mga milyones sa iyang kamot. But they cannot spend it on personal vacations. Bisan tuod na ay mga milyones nga miagi sa iyang mga kamot, pero dili siya makahimo sa pagwaldas sa kwarta. Nganuman, kay dili na iyaha. No. Because the money belongs to the depositors and the bank. Maunay rason. Kaya naman mga kapatid, a servant leader treats their team with respect because they know that one day they will answer to God for how they treated those people. Kapatid, mga kamanday, people are God's property, not yours. Sa marausab na sa imuhang panimalay, ikaw amahan, ikaw tatay, ikaw lalaki, no? Itrato nimo ang imuhang sakop sa panimalay. Sa mara po na sa church, good ang mga pastors gitiyalan ba na dili na imuha. Dili nimo na nga gi-own nimo ang mga members, gipiyal ra na sa imuha. So punta ta sa tatay. Kung naa may gipiyal sa imuha, dapat ampingan yun na nimo kay gipiyalan ra na sa Ginoo sa imuha. At yun po mga kapatid ang accountability to a higher authority. Ang pangatlo po mga kapatid na dito sa stewardship over ownership, itong investing in the future or ang paghanda para sa susunod. Kamande, dahil ikaw ay katiwala, ang goal mo ay iniwan ang organisasyon o ang team na mas maayos kaysa noong dinatnan mo ito. You don't burn your people just to get results today. You nurture them so they can lead tomorrow. Mauna ang mga kapatid, dapat yun nga naakay investing in the future. Kung tanaw ragod, sa gibuhat ni Joseph sa unang panahon, katong nahimo siyang piniyalan dito sa land of Egypt. Ang gibuhat ni Joseph mga kapatid, siya ang example nga maayong kanabang piniyalan. As a steward of Egypt's grain, he didn't just consume the harvest. Ang ginawa ni Joseph, he saved and managed it during the years of plenty so that the whole world or the whole Egypt would survive the famine. Ang lesson po dito mga kapatid sa ginawa sa buhay ni Joseph, the dreamer, stewardship is about sustainability. A good leader, a true leader who serves things
of the next generation. Dili lang kay imong gilalantaw ang imong para sa kagalingon, kundi naglantaw pug ka para pod sa mga sumusunod nga mga henerasyon. Yan, tandaan natin yan ha, mga kamanday, mga leader po, mga tatay, no? Alam mo ba mga kamanday, may tanong po ako. Paano mo ba itinuturing ang iyong mga empleyado or ang iyong mga membro sa pamilya? Are they just tools for your success? O sila ba ay mga talents na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Kamanday, being a steward means having loose hands. Ibig sabihin, hindi mo sinasakal ang posisyon mo. Instead, you use your influence to protect, provide, and promote others. Remember, real leadership is a responsibility to be fulfilled, not a prize to be possessed. Isang araw, tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa mga taong ipinagkatiwala ko sa iyo? Mabot yung panahon ni Ana, pangutan-on ta sa Ana, na ana nga mga pangutana sa ato ang Ginoo. Giunsa nimo pagdala ang imong pamilya? Giunsa nimo pagdala ang imong asawa? Giunsa nimo pagdala ang imong mga anak? One day mga kapatid, ing ana po na giunsa nimo pagdala ang imong family. Kung naa man kay company, makarelate jud ka kung ikaw usa ka kalalaki nga manager, no, unsang klase nga leader, pangutan-on jud ta ni ana. Kaya naman po mga kapatid, tandaan natin, no? Management is about things. Leadership is about people. And stewardship is about heart. Huwag mong ituring na sa iyo ang posisyon mo. Ituring mo ito na isang pagkakataon para alagaan ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ang kanyang mga tao. Ang Ginoo ba yung tag-iya? No, ikaw gi pialan ra ka. Kaya ampingan nato unsay gi-entrust sa Ginoo sa atoa. At yun po mga kapatid ang stewardship over ownership. Ang ating panghuli at ang pang-apat naman mga kapatid itong tinatawag na empowerment, not control. O ang pagbibigay ng lakas, hindi pagkontrol. Mga kapatid, sa empowerment, not control, ito ay isang servant leader na hindi, kanabang dili siya micromanager na kailangang bantayan ang bawat galaw ng kanyang tauhan. Instead, he acts as a catalyst. Unsa man ning catalyst? Isang tagapagpadaloy ng lakas para mas lumago ang iba. Oh, mao ni ang pasabot aning catalyst. Ikaw ang kanang ikaw ang source nga diha sila mo inspired kay maayo man ka nga leader, so gi-inspired, gilook up kanila as a good leader. Yan mga kapatid. So unang-una naman mga kapatid dito sa empowerment not control, dapat trusting the potential o ang pagtitiwala sa kakayahan. Mga kapatid, control comes from fear. Natatakot ang leader na baka magkamali ang team mo or baka masapawan siya. Pero ang empowerment po mga kapatid ay nanggagaling sa tiwala. Naniniwala ang servant leader na ang kanyang mga tauhan ay may sapat na galing at talento or talino. Kung ikaw leader, musalig yung ka sa iya kay makita mo na ni mo good kung maayo ba siya nga, or kasaligan ba siya. Ayaw kahadlok nga baka moabot ng panahon nga masapawan ko ani niya kay mas bright pa man ni siya sa kuha. Dili na nga na ang pasabot. Kaya naman po mga kapatid, sa Matthew chapter 28 verses 18 hanggang 20, ang sabi diyan na before Jesus ascended to heaven, he didn't stay to micromanage the disciples. But he gave them a huge mission and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Mga kapatid, dito po si Jesus, he shared his authority with ordinary fishermen
and tax collectors. He empowered them to change the world because he trusted the Holy Spirit's work in them. Mauna, mga kapatid, ang gihimo ni Jesus. Kaya naman, para sa ating sarili, mga tatay, huwag po tayong matakot. Kung makita nimo nga diya sa panimalay, nga naay makita nimo nga medyo kasaligan ang imong anak diha, isalig na sa iya ha. Ayaw kahadlok nga kanabang basig malabuan ka sa iyang kabright tungod kay maintain mo siya sa liga na. No. Sama ni Jesus nga iyahang gihimo na iyang gisaligan ang iyang mga disipulo kay mauto ang dapat mahitabo. Ayan. Pangalawa naman mga kapatid, itong mentorship over micromanagement. Ano ba tong mentorship over micromanagement? Paggabay bago ang pagdidikta. Ang isang servant leader ay parang coach yan. Tandaan, sa ba na ang coach? Kanunay mo, tudlo. Binibigyan mo sila ng room to grow. At kahit room to fail. No, naman yun ay panahon nga ma-fail sila. When they make mistakes, you don't punish them immediately. You use it as a teachable moment. Gamitan na siya nga dito sila matuluan na nimo. Ayaw dayon nga imo silang silutan dayon. But you provide the safety net. Kung maabot man nga ma-failed sila, no? Failure sila, nimo ang ikaw ang dalampanan. Kanabing taong ikaw ang daganan nila. Kay nasay sila nga kung ikaw ang ilang daganan nga kanabang imura silang dasigon. O, nga na ang dapat buhaton na ay safety net. Kaya nga naman dayon unsa man ng safety net, while they learn to walk on the tightrope. No, kung maabot ng panahon nga sila na pod ang magtuon nga mulid, no, dili na sila mag-alanganin nga naman kay naamang ka sa ilang luyok nga kanunay naga-cheer up. Ayan, tandaan natin ang buhay ni Jethro po mga kapatid sa Book of Exodus chapter 18. Kung unsay nakita niya ka Moses, unsa may nahitabo, no, Moses was trying to judge every single dispute in Israel alone. Nakita ni Jethro nga murag lisod, murag apiki. So, mula umaga hanggang gabi, mao to'y ginahimo ni Moses. Grabe kay kabisi. But, unsang natabo, napapagod siya at napapagod din ang mga tao. Ingato ang nahitabo. Pero ang gibuhat ni Jethro, ang iyang father-in-law, nag-advise siya. Unsay ang gi-advise? What you are doing is not good. Moses, unsay ang gihimo? Dili maayo. Select capable men and appoint them as officials. Nga naman, kay lisod kayo kung imuhar yung suluhon. O, diapod sa panimalay, ikaw father, ikaw tatay, kung makita nimo ang imong panganay kasaligan diha, kung wala ka, isalig na sa iha. No? Ikaw pod father, kung makita nimo nga wala ka, saligi ang imong inahan. Dili kay ngon nga magunsa na lang kung wala ko. Magkalarakas yun mo diri. Ayaw. Himuon nimo ang mga panahon nga dihang dapita in every area na kay kasaligan diha. Sa ira po na sa kampanigod sa usa ka dako nga co-op or unsa ba diha nga establishment, ingana ang dapat buhaton. Sama sa gibuhat ni Jethro, nag-advise siya ka Moses nga ingana ang buhaton. Nga naman kay pating kapuya jud pila ka to ka tawo ang iyang gi-lead. Pating daghana, no? Pero ang gibuhat ni Jethro, mauni ang dapat nimong buhaton, magpili kag mga tao nga kasaligan. Mga kapatid, nung nag-delegate si Moses, no, nabigyan ng power ang ibang leaders at mas naging maayos ang hustisya sa bayan. Moses became more effective because he learned to let go of control. No, iyang gisunod ang advice sa iyang father-in-law ug nakita nga effective ang ingato nga strategy. Ayan. Kaya naman sa buhay natin mga kamande, huwag po tayong matakot na kung may mga membro sa bahay or sa family or kahit sa church o sa unsa man na diha nga makita niyo mga kalalaki, ikaw man leader, ayaw kahadlok. Kay diha mahimong gaan ang trabaho. Mas effective, mas dali, ug dili kapoy. Ayan.
At ang pangatlo naman mga kapatid sa empowerment not control, itong removing obstacle, no? Imong tangtangon ang mga babag or ang pag-aalis ng mga harang. Mga kamande, ang trabaho ng isang servant leader ay hindi maging preno, kundi maging makina. You just ask or you ask your team. Mao ni ang dapat nimong buhaton, pangutan-a ang imuhang grupo or ang team. What is stopping you from doing your job well? And then, you work to remove those barriers. Mga kamande, your goal is to make their success inevitable. Mao ni ang imuha yung goal. Kaya naman po mga kamande, are you control freak or isang empower? Ang leader na laging nakatambay or nakabantay sa bawat email at bawat galaw ng tauhan ay nakakasakal ng creativity. Kada bitong ganun na yung ginamonitor kung unsa na ilahang progress. No, mas makuanin na sila kanang ma-pressure na sila. No, ay nga na pasag di sila tagay silang panahon. Sige, maabot ang panahon nga mo report na sila sa imuha. So pasagdi kung unsay outcome ni ana. Say mera po na diha sa imuha being as tatay. Kanang pasagdi ang imong mga anak nga sila'y mo discover kung unsay dapat buhaton. Waabot ang panahon nga moduol sa imuha nya mga suggestion, mga sila og mga advices saka pa ka mo kuan diha mo sulti. Pasagdi ayo sige dikta sa ilaha. Mao ni ang dapat buhaton nato kay mao man gunay mga obstacle nga maoy makapakuan sila ha. Kanang bitaw nakababag sa ilaha nga dili nun sila ma-grow, dili sila mahimong matured. Ayan, tandaan natin yan ha mga tatay. At tandaan din natin mga kamande, empowerment is not just about giving tasks. It's about giving ownership. Dili lang kay imo siyang gitagaan og trabaho, task, kundili imo siyang gisugdan ni ana aron usab nga maabot ang panahon nga makabalo na usab sa angay buhaton. Mo na ownership. Kapag nararamdaman ng tao na boss din sila sa kanilang specific task, mas gaganahan silang magtrabaho. Sabi nga, may kasabihan, a leader's success is measured by how well their team functions even when the leader is not around. Ayan. Kaya, ngayong araw po mga kamande, bitawan na ang sobrang kontrol at simulang magbigay ng tiwala. Kaya naman po mga kamande, tandaan natin, control limits growth, but empowerment multiplies it. Ang tunay na servant leader ay hindi gumagawa ng mga followers na sunod-sunuran lang. He or she builds leaders who cannot stand on their own. Ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa iyong team ay ang paniniwalang kaya nila at ang otoridad na patunayan ito. Kaya naman po mga kapatid, tandaan natin ang 4 na punto na ating natalakay na. Una, itong the heart of a servant. Pangalawa, leading by example. At ang pangatlo po mga kapatid, itong stewardship over ownership. At ang pang-apat, empowerment not control. Ayan, tandaan natin po mga kamande. Kaya naman po mga kapatid, no, tandaan natin, mabilis man ang oras, ang mga aral na iniwan natin ngayong araw ay sana mananatili sa iyong mga puso. We've learned that true leadership is not about being served, but about serving others with a clean heart, a clear example, a steward's mindset, and an empowering hand. Tandaan natin mga kamande, ang pinakamataas na uri ng pamumuno ay ang pagiging handang bumaba. In a world that tells you to climb the ladders at any cost, choose to be the one who holds the ladder for others. As we end, look at your hands. Are they clenched in fist of control or are they open to serve? Be the leader that people follow not because they have to,
but because they want to. Kaya naman po mga kapatid, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa pagsama-sama natin sa talakayang ito. This has been your host reminding you that to lead is to serve, and to serve is to lead. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng may kapal. God bless po sa lahat. At ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating prayer. Aming Diyos na Ama, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpakumbaba. Salamat sa paalaala ngayong araw na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng aming posisyon, kundi sa lalim ng aming paglilingkod. Lord, grant us a heart of a servant. Linisin mo ang aming mga motibo. Alisin mo ang pagyayabang at palitan mo ito ng tunay na malasakit para sa mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming makita ang halaga ng bawat isa, gaya ng pagpapahalaga mo sa amin. Help us to lead by example. Bigyan mo kami ng lakas at integridad na isabuhay ang aming mga sinasabi sa gitna ng pagod at hirap. Palalahanin mo kaming hindi kami nag-iisa dahil ikaw ang aming unang huwaran na nag-alay ng buhay para sa lahat. Remind us of our stewardship, Panginoon. Turuan mo kaming hawakan ng maluwag ang aming mga titulo at kapangyarihan. Tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng iyong mga biyaya at resources. Laging may pananagutan sa iyo ng aming pinakamataas na authority. Give us the grace of empower others. Alisin mo ang aming takot na masapawan. Sa halip, bigyan mo kami ng galak na makitang lumalago at magtatagumpay ang aming taong nasa paligid namin. Make us bridges, not barriers, to their success. Gamitin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig sa aming mga opisina, sa aming mga tahanan, at sa aming komunidad. Naway sa bawat gawa namin, ikaw ang maitaas at hindi ang aming mga sarili. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang lingkod at hari. Amen and amen. Muli po mga kapatid, tayo po ay magtatapos na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras. Again po, sa lahat ng mga nagbe-birthday, sa tanan nga nag-birthday di ay, happy birthday sa tanan. Ug ang Ginoo magahatag og maayong panglawas kaninyo. Again, maraming salamat po sa ating mga technicians. Salamat po kina Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Sikauman kasama si Otomobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po ako ang inyong lingkod, Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye and God bless.